Simula na naman ang panibagong aksyon sa PBA Philippine Cup at gaya ng inaasahan, marami na agad mga interesting na pangyayari kahit sa unang mga laro pa lang. Iba pa rin talaga kapag PBA season dahil halos lahat ng team gustong mapatunayan na sila ang dapat abangan. At ngayong conference, may mga bagong pangalan na agad nagpaparamdam, maparuki man o veterano. May mga biglaang trades din na siguradong magbabago sa ihip ng hangin sa ilang teams. Kung fan ka ng Ginebra, Blackwater, o kahit sinong team sa liga, siguradong magiging mainit ang mga susunod na laban. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tatlong mainit na topics na talaga namang usap-usapan ngayon sa PBA. Una, ang magandang simula ng rookie ng Ginebra na si Sonny Estil, na agad nagpakitang gilas sa debut game niya. Sunod naman, ang potential trade kung saan posibleng mapunta sa Ginebra ang scorer na si Cedric Barrefield mula Blackwater. At panghuli, ang kabilang side naman ng trade kung saan lilipat si Ray Abariento sa Blackwater, at paano makakatulong ang batang guard sa team na ito. Lahat ng yan, didiinan natin isa-isa, kaya tutok lang at siguradong malalaman mo kung bakit malalaking moves ang mga to sa PBA. Maganda agad ang naging simula ng Ginebra rookie na si Sonny Estil sa PBA Philippine Cup. Sa debut game pa lang niya, pinatunayan na niyang may ibubuga siya. Sa loob ng 18 minutes na paglalaro, agad siyang nakagawa ng 9 points at 7 rebounds. Para sa isang rookie na ngayon lang nakalaban sa pro level, hindi basta-basta ang ganitong performance. Kaya naman, maraming Ginebra fans ang na-excite sa pwedeng ibigay ng batang player na ito sa mga susunod na games, pero hindi lang sa game nagpapakita ng galing si Estil. Ayon sa mga ulat, kahit sa training camp ng Ginebra, consistent siyang nagpapakita ng effort at energy. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit nabibigyan siya ng minuto sa court. Sa ngayon, mukhang malaking parte na siya ng rotation ng team. Ibig sabihin, kasama na siya sa plano ng coaching staff pagdating sa ball movement at overall team strategy. Hindi man siya agad magiging top scorer ng Ginebra, pero ang hustle, rebound, at depensa na binibigay niya ay malaking tulong para sa team. Nakikita natin na pwedeng maging solid role player si Estil, lalo na kung tuloy-tuloy ang improvement niya bawat laro. Sa mga susunod na conference, posibleng mas lumawak pa ang role niya kung magpapatuloy ang ganitong klase ng performance. Para sa Ginebra, importante ang pagkakaroon ng batang players na may energy at willing matuto. At si Sonny Estil mukhang sakto sa role na yon. Sa isang team na kilala sa matinding crowd support at winning culture, malaking bagay ang magkaroon ng rookie na kayang sumabay agad. Kaya sa ngayon, abangan natin ang susunod na chapter ng journey ng rookie na ito. Baka hindi lang siya pansamantalang player, kundi future star din sa loob ng sistema ng Ginebra. Isa sa mga pinag-uusapang possible move ngayon sa PBA ay ang paglipat ni Cedric Barrefield mula Blackwater papuntang Ginebra. Kung matutuloy nga ito, siguradong malaking bagay ito para sa Gin Kings. Si Barrefield ay isang guard na kilala sa scoring at pagiging aggressive sa opensa. Kahit sa mga huling laro niya sa Blackwater, pinakita niya na kaya niyang gumawa ng puntos sa iba't ibang paraan, may shooting sa labas, may drive sa loob, at may leadership sa backcourt. Kaya kung makuha siya ng Ginebra, isa siyang dagdag na sandata sa opensa ng team. Sa sistema ng Ginebra, kilala sila sa ball movement at team-oriented na laro. At kung titingnan mo si Barrefield, swak din siya sa ganong sistema. Hindi lang siya scorer, kaya rin niyang mag-set ng plays at mag-create ng opportunities para sa mga kakampi niya. Kung minsan, kulang ang Ginebra sa consistent scoring mula sa bench o second unit, kaya ang pagpasok ni Barrefield ay pwedeng punan ang parteng yon. Imagine mo na lang, kung may laro si Day Tenorio o Scottie Thompson na medyo pahinga o limitado, may isa ka pang guard na pwedeng asahan sa opensa. Bukod pa doon, si Barrefield ay may experience na rin sa mga liga sa labas. Kaya hindi siya basta-basta rookie o project player. Marunong na siyang magbasa ng depensa, at may kumpiyansa siyang makipagsabayan sa kahit sinong guard sa liga. Kapag napunta siya sa Ginebra, mas lalaki ang chance niya na mas gumanda pa lalo ang laro niya. Lalo na kung nasa paligid niya ang mga veterans na laging nagbibigay ng guidance sa mga bago. Sa totoo lang, mukhang win-win situation to para sa Ginebra kung matuloy. Makakakuha sila ng player na kayang magbigay agad ng impact. Hindi mo kailangan hintayin na mag-develop pa siya ng ilang taon kasi ready to play na siya. At kung maging maayos ang adjustment niya sa sistema ni Coach Tim Cone, posibleng maging isa siya sa mga susi ng Ginebra para makabalik sa tuktok ng standings. Kung si Cedric Barrefield ay lilipat papuntang Ginebra,
Ang kabilang side naman ng posibleng trade ay si Ray Barrientos na mapupunta sa Blackwater. Para sa ilan, parang lugi ang Blackwater sa palitan. Pero kung titingnan mong mabuti, hindi rin naman biro ang potential na dala ni Ray. Bata pa lang siya, pero may experience na siya sa pro level, naglaro na siya sa Korea at nakita natin kung gaano siya kabilis, matalino maglaro, at may shooting din mula sa labas. Kaya kung sakaling mapunta siya sa Blackwater, pwedeng ito na ang fresh start na kailangan niya. Ang kailangan ngayon ng Blackwater ay isang young guard na kayang buuin ang identity ng team. Si Ray ay hindi lang basta shooter. Marunong din siyang magdala ng bola at mag-set ng play. Isa pa, mabilis siyang tumakbo at kaya niyang sumabay sa up-tempo na laro, bagay na swak sa mga young teams tulad ng Blackwater. Sa isang team na patuloy naghahanap ng consistency at identity, malaking tulong ang isang guard na kayang tumulong both sa scoring at sa pagbuo ng opensa. Sa totoo lang, minsan kailangan mo lang ng tamang environment para mas mailabas ang buong potential ng isang player. At para kay Ray, baka ang Blackwater na ang perfect lugar para maipakita niya ulit ang husay niya. Mas magkakaroon siya ng playing time dito, at mas magiging sentro siya ng ball movement ng team. Hindi malayo na maging isa siya sa top options ng Blackwater, kung mabibigyan siya ng tiwala at minutes. Bukod pa dito, malaking tulong si Ray sa leadership ng mga mas batang players. Bata pa siya, pero may experience na siya sa international level. Yung kaalaman na yun ay magagamit niya para tulungan ang team sa mga clutch situations, o sa paghawak ng pressure. Kaya kung mapunta nga siya sa Blackwater, hindi ito simpleng kapalit lang kay Barfield. Isa itong move na pwedeng magbunga ng long-term growth para sa team. Ayan, kitang-kita natin na kahit simula pa lang ng PBA Philippine Cup, marami na agad mga galawan at developments na dapat abangan. Yung mga tulad ni Sonny Estil, na rookie pa lang pero may impact na agad, ay patunay na hindi mo kailangan maging veteran para mapansin sa liga. Sa limited minutes niya, napatunayan na niya na kaya niyang makipagsabayan, at mukhang hindi malayo na mas lalaki pa ang role niya sa Ginebra sa mga darating na laro. Tapos may mga possible trades pa na talaga namang magpapabago sa itsura ng ilang teams. Kung sakaling matuloy ang paglipat ni Cedric Barfield sa Ginebra, malaking dagdag firepower yon para sa team. Isipin mo na lang kung gaano kalalim ang rotation ng Ginebra kung may ganong klaseng score na kayang gumawa ng sariling tira at tumulong sa playmaking. Samantala, sa kabilang banda, kung si Ray Barrientos naman ay mapunta sa Blackwater, hindi rin ito maliit na bagay. Dahil sa experience at galing niya, kaya niyang iangat ang laro ng team at bigyan sila ng bagong direksyon. Minsan, kailangan lang talaga ng bagong simula para sa isang player. Kaya sa mga susunod na araw, siguradong magiging mainit ang usapan sa paligid ng liga. Lahat ng mata, nakatutok hindi lang sa games, kundi pati na rin sa mga trades at player movements. Kung fan ka ng Ginebra, Blackwater, o kahit ng buong PBA, ngayon pa lang, siguraduhin mo nang updated ka sa lahat ng galaw.